ang kauna-unahang ordinansa ng probinsya na nagbaban sa mga pogo, sa lalo na po sa lalawigan ng Bulacan. So dumaan po ito sa mahabang usapin, public hearing. Talaga? At nag-committee hearing po ang Sangguniang Panlalawigan. Ito po ay pinangunahan ng inyong lingkod bilang Committee of the Whole sa direktiba po ng ating mahal na gobernador, Governor Daniel, na Mga naggagandang lalaki itong mga kasama natin dito ngayon. At hindi lang artista, matitikas pa at matatapang. Ayan. Katulad na naman itong si gobernador ng lalawigan ng Bulacan. Abay, marami ang nagulat nung siya ay mag-declare na hindi pwede ang pogo rito sa aming probinsya. Bawal ang pogo. Ayan. Si Governor Daniel Fernando. Governor, sir, magandang umaga po sa inyo, Gob. Magandang umaga po, magandang umaga sa tagapakinig at magandang umaga, Boss Deo. Good morning, happy sir. Happy birthday and happy anniversary. Thank you. Ayan. At sa kanyang kanan, akala ko younger version to ni Congressman Dan Fernandez. Ha? Ayan. Mga iba talaga mga taga-Bulacan nyo, mga magandang lalaki. Boss Ricky, ha? Si Vice Governor Alex Castro. Vice Gov, magandang umaga sa inyo. magandang umaga po, Sir Deo. Of course, advance happy birthday and happy anniversary po sa DCRH. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayong araw na ito. Ayan. Parilaw, ayan. Okay, Gob, anong dahilan bakit marami ang nagulat sa iyo, ha? Isa ka sa mga gobernador na actually ikaw lang yata ang gobernador na nagsabi na bawal ang pogo dito sa aming probinsya. Actually, boss, kasi unang-una, sa tingin ko hindi naman makakatulong nagkakaroon pa ng mga illegal activity sa loob, nagagamit pa yung pogo kahit bigyan mo na lisensya, hindi naman na ginagamit sa tunay na magiging labas nung kahinat na nung mga mangyayaring pogo Hindi ganoon ang nangyayari, may mga human trafficking, di ba? Iba't ibang mga illegal na bagay di bali sana kung maganda. Pero sabi nga nila hindi ba makakatulong sa ekonomiya? Dati naman po walang pogo, umaangat naman ng ating nakakaya naman natin yung ekonomiya natin, di po ba? So, palagay ko, taka isa pa, di ba, itama nyo po ko muli ako itama nyo po ko. Ang alam ko, binaban na rin ng China yan sa kanila, di ba? Yung nga, bawal sa kanila kaya dito nagpupuntahan. Yun nga po, naghahangad tayo ng kapayapaan sa kanila at saka ang Pilipinas, tapos itutuloy natin dito, inire-request nga nila na iba na sa Pilipinas. So, bakit hindi natin iba na totally? Kasi para wala na, kahit yung mga, sa akin in my opinion, kailangan talaga. Wala po talaga. So, kaysa rin kayo na Secretary Ralph Lerto ng Department of Finance at maging Sineda Secretary Arsenio Balisacan, dalawa sila yung Secretary Rector na iminulong kayo na sa Pangulong Marcos na ipagbawal na ang mga pogo dito sa ating bansa. Kaya nga po nag-issue tayo agad ng executive order na monitoring sa lahat ng mga local chief executive na ma-check talaga kung wala talagang pogo. Now, nag-usap po kami ni Vice Gov na maggawa na siya ng ordinansa, gagawa ng ordinansa siya. Sabi ko, sige, mag-join tayo. Mas maganda. Ayan, ayan na. Vice Governor Alex Castro, ayan na. Gawa na ba yung resolution? Pero approve na ng Sangguniang Panlalawigan? Approve na ba ito? Yes, last week po ay na-approve na po ang Ordinance number 012-series of 2024 ng pamahalang lalawigan ng Bulacan na Sangguniang Panlalawigan. Ang kauna-unahang ordinansa ng probinsya na nagbaban sa mga pogo, sa lalo na po sa lalawigan ng Bulacan. So dumaan po ito sa mahabang usapin, public hearing. Talaga? At nag-committee hearing po ang Sangguniang Panlalawigan. Ito po ay pinangunahan ng inyong lingkod bilang Committee of the Whole sa direktiba po ng ating mahal na gobernador, Governor Daniel, na nag-ausap kami, sabi namin, mas i-weigh-in natin yung social cost kesa doon sa sinasabi nila economics na mabibigay na maganda, na mga taxes na makakarating sa lalawigan. Pero sabi ko nga, at ni Governor, kaya naman natin nang wala yung pogo, bakit kailangan pa ba natin dito sa lalawigan natin? At majority ng lahat ng nandun sa hearing talagang gusto din nila na wag na makapasok ang pogo sa lalawigan ng Bulacan. So, yun po, na-approve na po ito. Lahat po ng board members ng Sangguniang Panlalawigan ay nag-approve po dito. Vice Governor Castro, sir, may mga
May mga ate bang lumapit sa inyo na nakiusap o kaya para buksan ang pogo dyan? May mga lumapit bang ganyan? May group ba? Wala pong lumapit. Ibig sabihin po, dun sa hearing, meron din pong mga nagsasabi ng opinion nila patungkol sa marami pong sayang naman po yung mga trabaho kung meron pong pogo sa Bulacan. Pero ang napansin namin sa mga reports sa media natin, yung sa Pampanga, sa Bataan, sa Tarlac pala, I'm sorry. Na Tarlac, wala namang Pampanga. sa Bamban Tarlac, sa Porac Pampanga, wala namang taga Pampanga, taga Tarlac na nagtatrabaho doon. Parang puro naman mga banyaga saka mga taga ibang lugar. So wala pong mabibigay na trabaho sa mga kababayan namin sa Bulacan. Kaya mas isa din po 'yon sa naging dahilan kung bakit po namin ito inaprubahan. Kung meron mga Pinoy na gumawa doon, siguro yung magawa ng building at saka mga tunnel. Ang nakakatakot pa nga po, baka po masama pa yung mga taga Bulacan masama sa torture, sa human trafficking. So yun po yung iniiwasan po namin ni Governor. Ayan.